Pinag-aaralan ng Department of Justice kung may naging paglabag sa batas si Vice President Sara Duterte sa sinabi niya noong Biyernes na ipahuhukay niya si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Ian Cruz. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang pahayag na yan, isa raw sa nakababahalang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng media noong Biyernes. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, it desecrates the memory of a person, and there are many other moral principles that are being violated, and we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Dagdag ni Remulla, it's a moral hazard to all of us to be listening to such remarks coming from a very high person in government. Si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc, ikinagulat ang mga pahayag ng bise na kaibigan ng kanyang inang si Senator Amy Marcos. Nakalulungkot daw na pinepersonal ng bise ang mga bagay, gaya ng sinasabi ng marami, politika lang ito. Partikular naman sa banta ni VP Sara na ukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Umani rin ang iba't ibang reaksyon ng pahayag na ito ni VP Sara noong Biyernes patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Imagine myself cutting his head. Sabi ng bise noong Biyernes, naisip niya ito noong dumalo siya sa isang graduation ceremony kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng presidente. Tumanggi raw riyan si Pangulong Marcos, bagay na ikinainis ni VP Sara. Hindi sinabi ng bise kung anong graduation rights ang tinutukoy niya. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation ng Philippine Military Academy noong Mayo, may kadeteng nang hingi ng relong suot ng Pangulo. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. Ito, ang dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, hindi naman na-dismiss ang kadete pero pinatawa na siya ng kaukulang parusa. Tingin naman ng ilang mambabatas, baka dapat nang sumailalim sa psychological evaluation ng bise. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family. Nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Si House Assistant Majority Leader Jay Conghon, may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang beses sinabihan. Nagsalita ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kaugnay sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanilang pamilya noong Biyernes. Ayon sa nakababatang Marcos, hindi niya kayang manahimik sa bantang paghukay sa dating presidente at pagpugot sa kasalukuyang Pangulo. Pinayuhan pa raw siya ng ama na huwag nang magbigay ng pahayag
Pero sumobra na raw ang bise. Tinawag ni Congressman Marcos na temper tantrum sa mga pahayag ni Vice President Duterte na anyay pagiging insensitive sa mga yumao at kalupitan sa nabubuhay. Ang pagiging ballistic anya marahil ang ginawang self-therapy ng bise. Paalala raw ito na dapat alagaan ng bawat isa ang sariling mental health. Sa kabila nito, umaasa pa rin daw siyang mahanap ng bise ang anyay peace of mind at mental clarity. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.